Okay, so good morning, grade 11. So ayan, morning na morning. Quarter to 3. So, continuation lang to ng topic last time. So kung last time, simple annuity. Ngayon naman, general annuity yung pag-aaralan natin. Ano ulit yung pinagkaiba nila? Sabi dito sa definition, pero daanan rin natin habang tinatakil natin yung lesson. Sabi dito sa definition, sorry, ang haba. Ayun, interest conversion or compounding period is unequal or not at the same as the payment interval. So magkaiba raw yung compounded tsaka kung ilang beses siya magbabayad. Napapansin nyo last time yung pag nagde-divide kayo ng I, 'di ba? Parehas lagi. So dito magkaiba daw. Pero tingnan natin, examine natin maigi yung problem. So ito yung formula niya. Sabi dito, present value, P is the regular payment, I is the rate, paano na siya? Annual rate, K, number of conversion periods per year, same pa rin, N, number of conversions period for the whole term, N is equals to time T or times K, where T is the term of annuity, B, P over C, where P is the number of months in a payment interval, and C is the number of months in compounding period. Mamaya titignan natin yan. Okay? So may bago tayo ngayon, CB. Okay? So sabi dito, find the present value of an ordinary annuity. Present value daw, hindi future value. Of an ordinary annuity of 2,000 pesos payable annually for 9 years if the money is worth 5% compounded quarterly. Ayun, napansin nyo kagad. 2,000 siya payable annually, pero compounded quarterly na, magkaiba na. Last time kasi, compounded annually, payable annually, compounded annually rin. Simple annuity. Ngayon, general, magkaiba na. So, isa-isahin muna natin yung given. So, P is 2,000 pesos. N is, ano yung N natin? N is number of periods for the term. So, ilan daw siya? 9 years. So, 9 times K. Ilan ba yung compounded niya? Quarterly. Pag sinabing quarterly, 4 times a year. So, 9 times 4 is 36. Next, I. Ito, madali lang. Interest rate natin ay 5% divided by compounded quarterly. So, divide mo ng 4. Magiging 1.25% or 0.0125. Next, C. Ano yung C mo? Ano yung C? Number of months in a compounding period. Number of months. Ilang months daw dun sa compounding period? Sa quarter ba? Ilang months sa isang quarter? Ilang months sa isang quarter? 3. Tama. So, yung C mo ay 3. Ano yung P mo? Number of months in a payment interval. Number of months of payment interval. Nasaan yun? Ito, oh. Kasi nga annually ka. 'Di ba? So, number of months in payment interval, 12. So, yung B mo ay P over C. So, magiging ano na siya? 12 divided by 3 or 4. Compute natin. PV is equals to, future value is equals to P 1 minus 1 plus N raised to negative N. Ano to? 1 plus I raised to B minus 1. Gulo tong ano, magulo yung equation. Mahirap i-calculate. So, tawag dito, magkano yung ano natin, yung regular payment, 2,000 pesos. 1 minus 1 plus, ano daw? 1 plus I pala to, I'm sorry, bulagers. 1 plus I is 0.0125 raised to negative N. Ano yung N natin? Negative 36. Yung isa
1 plus I, so 1 plus 0.0125 raised to B. Ano yung B natin? 4 minus 1. Kaya ko kaya ito idiretso sa calcu. Okay, manood na lang. So, unahin natin ay 1.0125 raised to negative 36. Ayun na yan. Is equals to, next, 1 minus answer. Dapat positive to. Yan, tama. Divided by, eto, parenthesis natin. 1.0125 raised to 4 minus 1 times, ilan daw siya? 2,000. Tama ba ako? Ayun, tama. 14,155.99. So, kapag nagbayad daw siya ng 2,000, ano raw? Annually, for 9 years, magkano na raw magiging pera niya? Parang kumunti pa ata to. Kasi ano to, pabaliktad. Okay, sige lang. Find the present value kasi nga. Tama. Okay lang. So, next. Present value of general annuity. So, ito, same lang din nung kanina. The latest cellphone sells for 5,000. Present value. Okay. Down payment and 900 every end of each quarter for 3 years at rate of 8% compounded semi-annually. Find the cash equivalent of the cellphone. So, ano sinabi dyan? 900 pesos every end of each quarter, quarterly na naman, for 3 years at the rate of 8% compounded semi-annually. Ayan, magkaiba na naman ulit. So, ano to? General annuity talaga to. Diba? So, kunin muna natin yung mga given. So, PI 900 pesos. N natin ay, ilan daw siya? Lang. Ano ulit yung N natin? Okay. Semi-annually, tama. 3 years, tapos semi-annually. So, 2. 3 times 2 is 6. Tama. Semi-annually kasi. Next, yung I natin, ito madali lang. 8% divided by semi-annually. So, 8% divided by 2. So, 4% or 0.04. Next, yung C natin, okay, ano ulit yung C natin kanina? Dito, yung C natin ay ilang beses isang taon, ay ilang months dun sa compounding period. So, kagaya nito, quarterly siya. So, 3 lang din siya. Yung P mo, tawag dito, ano yung P mo? Ilang months dun sa may payment interval. Ito, semi-annually. So, ilan lang siya? 6. Kasi semi-annually eh. Ito kasi quarterly. Diba? Ilang months daw meron dun. So, 3. Ito naman, bakit 6? Kasi semi-annually. Okay? So, ano yung value nung ano natin? B. B is equals to 3 over 6 or 0.5. Computin na natin. So, present value is equals to P 1 minus 1 plus I raised to N negative N 1 plus I raised to K minus 1. So, solve natin. 900 pesos 1 minus 1 plus 0.04 raised to negative 6 all over 1 plus 0.04 raised to 0.5 minus 1. Okay? So, 1.04 raised to negative 6
ayan, is equals 1 minus answer equals divided by parenthesis 1.04 raised to 0.5 minus 1 times 900. So 9528. So 9529.28 pesos. So ano yung mangyayari niyan? Magkano pa yung kabuang ibabayad niya? Magkano yung kabuang ibabayad niya dun pa lang sa paghulog-hulog? 9,000 na. Kaso nga lang, nag-down payment na siya ng 5,000. So, pag nag-plus ka pa ng 5,000, ang tanong dyan, find the cash equivalent of the phone. Magkano raw yung kabuang value ng pera? Okay? So, plus 5,000. So, magiging 14,000. Diba? 14,000 cellphone. Babayaran mo ng 3 taon. Pero sa mga, ewan ko, may gumagawa pa ba ngayon ng ganito? 14,529.28. Ito yung final answer. Pero kung yung annuity lang itatanungin mo, ito lang yung sagot. Diba? Next. Mahaba ba to? So, ito, assignment nyo tong number 3. Future value naman yung hinahanap dito. Ano yung gagamitin dito? Etong kabila. Future value kasi yung hinahanap eh. Ano sagot dyan, sir? Ang final answer dyan ay 502,080.19. Okay? Yan yung final answer dyan. Okay? So, move on na tayo dito sa present value of annuity due. Annuity due. Okay? So, may pinagkaiba ba? Present value, annuity payment, yung rate parehas lang, number of conversion parehas lang, compounding period, months and compounding period tama lang, number of months in payment interval parehas lang. Okay? Number 4. So, sabi dyan, find the present value of an annuity due of 10,000 pesos payable quarterly for 10 years if the money is worth 6% compounded semi-annually. So, sulat muna natin yung mga given. So, 10,000 daw payable quarterly for 10 years and 6% interest semi-annually. So, yung P mo ay 10,000 pesos. Nabayad ka daw ng 10,000 pesos. N mo ay, ilan daw? 10 years, tapos, ano yan? 10 years, tapos, pati ba yun dito? 10 years, tapos semi-annually, ano? Kaya 2. So, 20. Yung I mo, madali lang din to. 6% semi-annually, so divide mo sa 2. So, magiging 3% or 0.03. Next. C. Okay, ano ulit yung C? Number of months in compounded period. Ano ba yung compounding period? Ito, semi-annually. Ilang months meron dyan? 6. Okay? Kanina quarterly, kaya 3 months lang eh. Diba? Next. P. Number of months in payment interval. Tuwing kailan ba yung magbabayad? Payable quarterly. So, ilang months yun? 3. So, yung B mo ay ano ulit yung B natin? P over C. 3 over 6 or 0.5. 0.5 ulit. Okay? Ang ginamit na formula dito, wala naman. Same lang din. Kasi ang hinahanap present value. So, ito yung gagamitin natin. Sinasabi naman, mahirap yung last time eh. Yung may beginning tsaka end. Ewan ko meron dito nun. Okay. So, ito na. So, sulat na natin. Present value is equals to P 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. Hirap naman nito. Ano to? I all over
1 plus I raised to B minus 1 plus I. Hirap ah. Grabe. 10,000. Parang gusto mo wag na lang computein eh, no? Sige, kahit ano na, basta tumubo. Diba? So, 1 minus 1 plus 0.03 raised to negative 20 all over, ano yung I mo? 0.03 multiplied by, ano ulit yung I? 0.03 all over 1 plus 0.03 raised to B, which is 0.5 minus 1 plus I, which is 0.03. Kasi ano unahin natin dyan? Ang dami. Sige, bahala na. Ito muna. Ang mahirap kasi dito, kapag malaki yung pera, tapos na ground off ka, kahit sabihin mo 2 decimal places yan, malaki yung pinagkaiba dun sa final answer. Diba? So, pero subukan natin. Okay? Dito muna tayo. 1.03 raised to negative 20. 1 minus answer divided by 0.03. 14.87. Sulat natin. 10,000. Pag mga ganito, kahit sulat mo mga kahit 4 digits, okay lang. Gusto mo 6, o 6 na natin para 877 4 74. Mas safe pagka ganito. Hindi magagawa yung diretso na ginagawa ko sa calcu. Next, 1.03 raised to 0.5 minus 1. Ayan. 0.03 divided by answer 2.01 plus 0.03. So magiging 2.0, sulat natin, 2.044. Ito, pwede mo na palang hindi, 448, pero sulat mo para may, pala, 89. Pero ito, pwede mo na agad i-multiply dito sa kanina. Ay, hindi. Answer na lang natin. Times, ito yung kanina, 14.877474. 877474 times 10,000. 1, 2, 3. Anong sagot? Ayun, tama tayo. 304,227.85. Sa book 87. So konti lang yung nawala sa atin. Okay, so tama tayo ng Kaya mas maganda wag mo i-round off ng 2 decimal places. Okay, so after daw niyan, magkano daw yung pera niya? 304,000. Okay? Present value with down payment, kagaya lang din to nung kanina. Tingnan nga natin yung huli. Future value naman tayo. Ito naman yung assignment. Yung number 5. Ang sagot sa number 5 ay 643,654.45 plus yung 500,000 na down payment. Okay, yan yung sagot. So, kunin yung Dito naman tayo kasi kanina present value assignment ngayon. Ay, future value. Ngayon, future value naman sagutan natin. Okay, so sa number 6, Emmy wants to save 100,000 for her first year of college. She deposits 3,500 at the beginning of each month in an account that earns 4% per year compounded semi-annually. Will Emmy have enough money saved at the end of 2 years? So, magde-deposit daw siya ng 3,500 kada buwan. So, after 2 years daw ba, kasama yung tubo, magkakaroon siya ng 100,000. Tingnan natin. So, P mo ay 100,000. Ay, hindi. 3,500. Interest ay 4% semi-annually. So, divided by 2.
So, magiging 2%. Or 0.02. N is ilan? 2 years tapos semi-annually. So, 2 times 2 is 4. Next, ano ulit yung C? Semi-annually siya. Ayan o. Semi-annually. So, pagka ganyan, ilang months yan? 6. Yung P mo, ilan? Tuwing kailan daw siya mag-deposit? Okay? Every tawag dito? Ano yung sasabihin ko dito? Ano yun, no? Number of months in a payment interval. Tuwing kailan daw siya nagde-deposit, ilang interval daw, ilang months. So, eto, monthly. Kaya ilan lang siya. Ayun, no? Monthly siya magbabayad eh. Each month. So, 1 lang. Okay. So, ano yung B mo? B mo is 1/6. Okay. Mamaya, i-calculate natin yan. Pero alam ko ano yan. May 1 divided by 6. 1.67. 0. Mamaya. Okay? So, solve na natin. So, future value is equals to P 1 plus I negative N minus 1 all over I. Wala yung ano sa buka. I 1 plus I raised to B minus 1 plus I. May nagbago ba? Parang pares lang. Pero solve na natin. 3,500 1 plus 0.02 raised to negative 4 minus 1 0.02 I is 0.02 ay ito 1.02 pwede naman pagsamahin na natin raised to B. Ano yung B mo? 1/6 plus 0.02. Ito unti-unti ulit kagaya nung kanina. 3,500 times 1.02 raised to negative 4 is equals to ano to? Ganun magiging negative. O malitong nasa book. Baka malitong nasa book. Eh. Double check ko lang ha. Nasa book kasi negative. Sige, minus na natin ng 1. Minus 1 divided by 0.02. 3.8. Baka mali ito. Try natin wag gawing negative. 1.02 raised to 2 minus 1 divided by 0.02. Ganun. Ang lumalabas dito 4.12. 4.12 ang lumalabas. 1. Ganun ang dugas ah. Dahil lang ah. Paki-wait na lang. .02 raised to 4 minus 1 divided by 0.02. Ayun, tama pala. Tama pala. Ba't kanina iba yung lumabas? Adik yun Tama pala. So, hindi siya ine-negative. So, ito, positive to.
Positive yan. Okay? Positive. So, 4.12. Next, yung kabilang side tayo. Bilisan na natin. Kabilang side ay 1.02 raised to 1 divided by 6 equals, ni minus 1 pala to. Minus 1 equals 0.02 divided by answer equals times may plus lang pala, plus 0.02. Tama na tayo dito. 6.06. 6 point. Gawin natin yung ni-round off kasi dito sa book Nag-round off na kasi tayo ng 4.12. So, dapat 2 decimal places lang din tayo dito. Kaya gawin natin 6.07. Okay? Lalagay ko na lang yung sagot kapag hindi ni round off. So, times natin sa, ulitin natin, 3,500 times 4.12 times 6.07. Ayan. 87,529.4. Yun yung final answer. Kapag hindi ni round off, ano sagot? 87,560.78. Diba? Medyo ilan yung pinagkaiba niyan? 31 na higit. Diba? So, yun na yan. So much for that. Next is, last one. Thank you, Lord. Regular payment. So, ito naman yung kung magkano yung binabayad mo. Tama? So, baliktad lang to. So, Mr. and Ms. Salazar will need 300,000 in 2 years to start their own business. They plan to save money by making monthly deposits at the end of each month. Okay? How much they make monthly? So, magkano rin binabayad nila monthly? So, una, eto, future value to. Okay? Yung 300,000, future value. Okay? Next, yung N natin ay 2 years times 2 years compounded quarterly. So, quarterly, 2 times 4. Tama? So, 2 times 4 is 8. Interest mo ay 8% divided by quarterly. So, divided by 4. So, magiging 2% or 0.02. Next, yung tawag mo dito, yung SIM mo, ilan ba siya? Quarterly. So, ilan yung SIM mo? 3. Tama. Kasi quarterly P mo, ilan? Tuwing kailan daw ba sila magbabayad? End of each month. Ayan. So, kagaya lang nung kanina, 1. So, magiging siya? B is equals to 1/3. Solve na kagad natin. So, ang gagamitin nating formula ay ito. So, P is equals to 300,000 times 1 plus, ano yung I mo? 0.02 raised to K. Ano ba yung K mo? Ano ba yung K? Kung compounded, ito yung K quarterly. Sulat na natin, K is equals to 4. Kasi ayan siya. Ito, naduduling na ba ako? Iba-iba yung nasa book Pero tingnan natin. B yung nandito. Adik naman tong book. Kaya nagtataka ako bakit K. B to B. Kaka-typo na rin tong book. B, ano yung B mo? 1/3 minus 1. Next, 1 plus 0.02 raised to negative 8 minus 1. Ayan. So, solve natin. 1.02 raised to 1/3
equals minus 1 equals divided by 1.02 raised to negative 8 minus 1 ay, ba't nag-negative? Ay lang, double check ko. 8 lang, hindi to negative. I'm sorry, mali din yung nasa book. 8 lang to. Ayan, 0.03. Kasi pagpasensyahan nyo na, mali talaga yung nasa book, promise. Ayun na, inano natin yan eh, in-scan natin eh. So, 0.03. Diba? Times 300,000. 1, 2, 3. Ano sagot? Ayan. P is equals to 11,574.16. So, ano ibig sabihin yan? Para magkaroon ka ng 300,000 in 2 years, dapat magbayad ka ng 11,000 kada buwan for ilan daw? 2 years. Okay? Last. A couple left their son 1 million pesos insurance policy. What monthly income would be policy provided for 15 years if the insurance company pays 8% compounded semi-annually? So, ano naman hinahanap dito? Ano naman to? Present value. Okay, kanina future value kung magkano yung magiging pera in the future. Ngayon, present value naman, which is 1 million. Next, N mo ay 15 years times semi-annually, so 2. Okay, next. Yung I mo, 8%, divide mo sa semi-annually 2, so 4%. Or 0.04. Next, ilan yung C mo? Semi-annually. So, pag semi-annually, ilang months yan? 6. Next, tuwing kailan daw? Monthly payment. So, yung P mo ay 1. So, B is equals to 1 over 6. Solve na kagad natin. Present, yung bayad, yung payment is equals to present value 1 plus I. Ito, K na naman yung nakasulat. Pero B yung nandito. Ayun, okay yung nakasulat to. Pero B yung nandito. All over minus 1. Next. 1 minus 1 plus I raised to negative 30. Ito, negative 30 talaga yung ginamit. Or negative N, I'm sorry. Solve natin. 1 million 1 plus 0.04 raised to 1 over 6 minus 1 all over 1 minus 1 plus 0.04 ano yan? Ay, hindi. Ayan, tama. Negative N, negative 30. Solve natin. 1.04 raised to 1 over 6 minus 1 equals divided by 1 minus 1.04 raised to negative 30. Oops, mali. Equals times 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan daw? Ayun, tama tayo. 9,481.53. So, ito pabaliktad naman to eh. Nag-iwan ng 1 million dun sa insurance policy. And then, for 15 years, ibabalik yun ng paunti-unti ng 9,481. Diba? For 15 years, monthly may 9,000 ka. Diba? So, parang ganun yung nangyayari. Uy, yung dami. Ay, hindi, kaya niya to. Ayun lang naman pala. So, sasagutan yan lahat.
Okay? So, yun lang. Alas 3 na mahigit. So, maraming salamat grade 11. I hope naintindihan niyo yung instruction for this week. Advanced lesson to kasi sa November 30 is holiday. Kaya advanced lesson na to. Kasi nga mawawalan rin ng pasok ng Monday. So, sumakto yung sumakto na isang linggo yung nawala sa atin. Kasi dalawang araw last week, isang araw ngayong week, kahapon. And then, sa susunod isang araw. So, 4 days. Sakto 1 week yung nawala sa atin. So, yung lesson natin, hanggang week 6 lang talaga. Although sa akin, week 6 lang naman talaga. Okay, yung project, pag-iisipan ko kasi pang week 7 natin yan, diba? So, pag-iisipan ko. Okay? So, yun lang. I hope maipasa lahat ng modules ng week 3. Week 3 lang for this Friday. And then, ayun. Maraming salamat and mag-ingat. I hope nakaayos na kayo ng inyong mga bahay and mga gamit. And so, yun lang. Maraming salamat and God bless you guys.